innovation is in the core DNA of our manufacturing philosophy. This is evident in the way we develop products and solutions that deliver results, quality, lifetime value. At Phelps Dodge, throughout our more than 60-year journey, we've been relentless in pioneering product innovations consistently hallmarked for safety, reliability, and durability. From our world-class products, we have evolved to become a leading total engineering solutions provider integrating supply, design, training, and performance monitoring all in one exceptionally responsive program never done in the wire and cable industry before. Our global certifications and awards are proof to our drive to unleash the best potential of the projects and industries we champion nationwide. Our ISO 9001 certification is a testament to the excellent quality management system of Phelps Dodge as a corporation. We are also certified with ISO 14001, which establishes our strong commitment to environmental compliance and responsibility. This ripples to our market through our RoHS-compliant product outputs, which are free of key hazardous materials, lead-free, and environmental friendly. We achieve all these while adhering to excellent safety and health management standards as certified by our OHSAS 18001 certification. And as a mark of our integrity and credibility, we secured the accuracy of our tests and procedures through our cutting-edge ISO 17025 certified quality assurance laboratory. Ultimately, the overarching value of our continuous innovation lies in our drive to go beyond what is expected of us. We are always a step ahead in accelerating research, investing in high-precision technology, equipping a robust team, and upgrading our processes and systems to achieve breakthroughs that make an indelible impact on our customers and the institutions we serve. Within the perimeters of our 33,600 square meter plant nestled in a vast 18.2 hectares of land, all these revolutionary motions of innovation come alive. Welcome to Phelps Dodge, where innovation happens. Magandang araw sa mga kabida builders natin na nanonood ngayon ng ating live. My name is Gibo of Phelps Dodge and you are watching our first Facebook Live event para sa ating mga kabida builders. We are now airing this live sa ating Facebook group na Phelps Dodge Bida Builder na currently ay meron ng 2,500 members. Hello po sa inyo! Roll call muna tayo. I-comment nyo na dyan kung nasa ang lugar kayo ngayon habang nanonood ng ating live. Magbabasa tayo ng mga comment. Watching from Makati City, si Bambi Rosento. From Santiago, Isabela, hello po. At nakaabot tayo Santiago, Isabela. Si Jessica Almendares watching from San Fernando, Pampanga. Hello, hello sa inyo. Meron ding mga taga-Isabela pa. Marami-rami tayong mga taga-North. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa atin ngayong araw at dahil masaya kami na magkasama tayo ngayon online, meron kaming exciting na pag-giveaway mamaya. Meron tayong 250 pesos each na GCash prizes para sa mga mananalo sa ating pa-contest mamaya. Simple lang mechanics. I-comment nyo lang ang mga name at location nyo sa ating comment section at abangan nyo ang mga mabubunot naming winners sa dulo ng ating programs. I-comment nyo dyan. Halimbawa, may mga nag-comment na dito, sabi ni Bambi Rosento from Makati City. Ayan, comment nyo dyan kung nasa ang lugar kayo ngayon. Meron tayong, marami-rami na yung mga live viewers natin ngayon, Sa mga nakatutok ngayon dyan, alam ko excited na kayo para sa ating topic na Usapang Rehistro. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-importanting aspeto ng pagiging isang electrician. Isa kasi ito sa mga advocacy ng Phelps Dodge na siguraduhin na align tayo sa mga palatuntunin o standards ng electrical industry at lalong-lalo na para sa electrical safety nating lahat. At para samahan tayong pag-usapan ng topic na to, meron tayong very special guest.
ang kasalukuyang National Auditor ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines o IIEE. Isa rin po siyang DOE Certified Energy Manager, DOE Certified Energy Auditor, DOE Certified Energy Conservation Officer, ASEAN Certified Energy Manager, ASEAN Certified Energy Assessor, Certified IoT Professional from Massachusetts Institute of Technology, and consultant for various local and multinational companies. Please give it up for Dr. Jedper De Castro. Round of applause. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayon dito sa Phelps Dodge at sigurado kaming marami kayong maibabahagi sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga electricians na curious din kung paano nga ba makakakuha ng license. Kamusta po, Doc? Batiin nyo naman po yung mga viewers natin and meron tayong marami-rami na, more than 50 viewers na tayo ngayon. Ayan, hello po tayo. Yeah, good afternoon to each and everyone. So thank you for Phelps Dodge Bida Builder event. So this is the first Facebook event, tama ba, Gibo? Yes po, dito sa ating Phelps Dodge Bida Builder. Okay, thank you for having me and it's really an opportunity for me to share the updates and information regarding our Registered Master Electrician Licensure Program. Yes, Doc. So ito na nga, dumako na tayo sa pinaka-importanting usapan natin ngayong hapon. Ang unang-unang pag-usapan po natin ay paano nga ba o ano nga ba yung trabahong ginagampanan ng isang RME or Registered Master Electrician? Okay. Ang isang Registered Master Electrician ay nagkakaroon ng lisensya sa pamamagitan ng pag-e-exam sa Professional Regulations Commission. Itong lisensya na ito ay isang legal na dokumento na magagamit ng isang practitioner bilang isang electrician na magiging credential niya upang magkaroon ng opportunity siya, either gamitin niya sa pagtatrabaho, local or international, or pagnenegosyo. In fact, maganda ang opportunity ng paglilisensya natin sa pagiging master electrician kasi panimula pa lang ito ng isang desire ng isang practitioner kasi meron din tayong programa na pwede siyang maging later on isang full-fledged na electrical engineer. Oh. So, ano naman po yung pinagkaiba ng RME sa REE? Kasi nabanggit nyo, pwede siyang maging panimula bilang maging isang electrical engineer. Ano ba yung pinagkaiba nila kung RME ka versus sa trabaho na ginagawa naman ng isang REE? Okay. Ang isang RME, sa REE, ang pinagkaiba nila is ayon sa batas sa Section 18 ng Republic Act Republic Act 7920 or the New Electrical Engineering Law, ang kapasidad na pwedeng hawakan ng isang RME ay 500 kVA at hindi lalagpas sa 600 volts. Ngayon, ang isang registered electrical engineer ay pwede niyang hawakan kahit anong kapasidad at kahit anong voltage level. So, ibig sabihin yung RME pala, pang low voltage. Technically, pang low voltage. Nakafocus kasi ang RME sa practice natin sa industrial, commercial, at mga institutional installation. Residential din po. Residential din, pwede rin. So, ano naman po yung kasi may mga nababanggit tayo or mga naririnig na license din sila pero hindi bilang RME. Pero licensed electrician sila tulad ng NC2 or NC3. So, ano naman po yung pinagkaiba ng NC2 or NC3 sa isang RME license? Okay. Ang pinagkaiba ng RME or Registered Master Electrician over a TESDA Certified NC. Electrical Installation and Maintenance, NC2 or NC3. Pinagkaiba nila, ang TESDA kasi nakafocus sa skills. Okay? Ngayon, kapag ikaw ay RME, ikaw ay merong basic knowledge sa electrical. Kasi kasama sa board exam, meron kang knowledge sa Philippine Electrical Code. Yun yung pinaka-biblia ng isang electrical professional. At ikaw ay may alam ka rin sa basic electrical systems. Marunong ka hindi ka lang marunong mag-install, pero marunong ka rin mag-compute ng capacity na kailangan mo, circuit breaker, motor control, size ng wire, and others like mga tubo. Yun yung pinagkaiba niya. Ang NC2 or TESDA is focused on skills. Okay. So parang sa NC2, NC3 ng TESDA, skills. So sa practical application na, and then yung sa mga RME naman, more on the technical side, yung computations. So more on yun po yung pinagkaiba nila. Actually, nagkaroon na ng agreement or
Memorandum of Understanding between TESDA and the Professional Regulations Commission na ang isang graduate ng TESDA under EIM NC2 or NC3 ay dapat sinusupervise minimum ng isang RME. Okay? So doon lumalabas talaga na ang RME siya ang may karapatan mag-supervise sa mga skilled workers. Okay, so talagang tandaan natin yun, dapat ang isang electrician na NC2 or NC3 holder ay may nagsusupervise sa kanya na isang RME license holder. Okay. Malaki naman po ba yung, kanina nabanggit kasi ni Doc yung opportunity. So ito naman, ano ba yung pinagkaiba naman or yung ikinaganda ng opportunity or benepisyo ng isang RME license holder sa non-license or hindi pa RME dito sa Pilipinas or abroad? Kasi kanina, Doc, nabanggit nyo, iba rin kapag nasa abroad. Ano yung pinagkaiba ng opportunities nila? Okay. Kapag ikaw kasi ay RME license or Registered Master Electrician, technically ikaw ay isang professional. Okay? Ang maganda niyan, mapag-uusapan natin later, yung mga minimum qualification. So, meron tayong mga qualification na base sa pinag-aralan, base sa experience. So, ang maganda dito, pag ikaw ay RME, ikaw ay pwede nang mag-involve sa mga professional or higher learning na mga skilled works. For example, ang RME mostly pagdating sa industrial facility, ang pasok agad niyan, either maging maintenance supervisor or higher. Okay, kung ikaw ay medyo hindi license, siguro entry level sa labor siguro. Oo, so on the skills development. And also napakaganda ng opportunity ngayon kasi ang ating bansa ay nagkakaroon ng massive hindi lang construction growth, pati sa power industry and other sectors na mga ngailangan talaga ng mga lisensyadong practitioner. Yes, so tatandaan natin yan, sabi ni Doc. Basically, mas mataas yung magiging benepisyo sa isang RME versus sa hindi pa licensed bilang RME. Kasi nga, more on the supervision sila. And then hindi licensed, more on the labor side sila. Maraming salamat, Doc Jed, sa mga magagandang insights po ninyo na sigurado makakatulong sa mga nagnanais na magkaroon din ng license bilang electrician. So ngayon, kanina napahapyawan na ni Doc, i-discuss natin ngayon yung mga steps, qualifications at requirements sa pagkuha ng RME license. Meron tayong ipa-flash dito sa screen. Actually, galing po ito sa PRC website and subject for update pa po ito. And then eventually, ipopost natin siya sa ating Facebook group para may reference kayo. But for the meantime, pwede nyo siyang i-screenshot. Ito yung mga nasa screen natin ngayon. Basic yung mga birth certificate, marriage contract, transcript of records, NBI clearance. And ito yung medyo isa sa mga madugo din. Kailangan meron ka ring apprenticeship, 'di ba? Bilang isang electrical engineer or vocational electrician, may mga corresponding years of experience dapat 'yan. So pag high school graduate ka, for example, nakikita natin sa screen, kailangan at least 5 years of experience. And then, kailangan mo rin ng certificate or affidavit on specific record of practice to include, but not limited to the following. So, si TESDA, yung mga NC2, NC3. And then, ito yung isa sa mga gusto natin i-clarify mamaya kay Doc Jed, yung apprenticeship affidavit issued by instructors, trainers, or supervisors who are registered electrical practitioners themselves as validated and concurred by the AIP or Accredited Integrated Professional Organization. At para naman sa mga repeaters or sa mga hindi first-time takers, kailangan nyo lang magpasa ng updated na NBI clearance and subject to payment of examination fees. So, eto Doc, i-verify lang natin, kasi may mga nababasa kami na, I don't know kung i-update pa or meron ng updated. Ibig sabihin po ba, pwede ka rin kumuha ng RME license or mag-exam for RME licensure kung high school graduate or diploma course yung meron ka? Or necessary ba na kailangan graduate ka ng engineering course? Actually, tama yung sinabi. Pwedeng mag-apply ng RME examination ang isang high school graduate. Ang minimum qualification na nabasa natin kanina is 5 years apprenticeship experience. Ngayon, dadagdagan ko lang, nagkaroon kami ng recent discussion and approval sa board
of the Institute of Integrated Electrical Engineers na meron kasing binanggit din sa qualification na yung certification mo ay dapat manggaling sa isang recognized and registered practitioner na sinertify ng IPO. Ang tawag kasi doon IPO. So, ang IPO natin para sa electrical professional ay yung IIEE lang. So, nagkaroon ng enhancement dyan upang magkaroon tayo ng skills upgrading base sa Professional Regulations Commission guidelines na dapat ang magsa-certify ngayon sa mag-exam for the RME board examination, number 1, should be recognized or certified by the IPO. Minsan, ibig sabihin nun, ako, isang electrical engineer, kung ako ay magsa-certify ng isang mag-a-apply for RME board exam, dapat ako ay magpa-certify muna sa IIE na ako ay authorized mag-certify ng apprenticeship or experience ng isang mag-a-apply. So meaning, nagkakaroon tayo ngayon ng tamang direksyon sa pag-upgrade ng profession natin. So, nagkakaroon kasi nagkaroon ng tayo ng mga concern before na sa-certify yung isang aplikante, pero hindi natin sigurado kung talagang siya ay supervise ng isang lisensyadong practitioner. Yun yung pinaka gusto nating mabantayan ngayon at yun ang ina-enhance natin. Kasi gaya nga ng sinasabi ng PELFDASH, no, pinopromote natin dito is electrical safety. Safety, yes. So hindi hindi nakatulad dati siguro na parang may pipirma lang na ikaw ay may experience, si ganito, ganyan, may experience na 5 years. So dapat yung pumipirma ay accredited din ng IPO and ng IIEE. Yes. Tama po ba, Doc? Tama yun. Ayun. So kung meron ka ng ganyan, qualified ka na, may mga necessary documents ka na, syempre, hindi naman tayo siguro agad sasabak sa exam. Kailangan nating mag-review, Doc. So, ano po yung advice naman ninyo sa mga gustong mag-review or ano yung mga tips nyo sa mga gustong mag-review para sa RME licensure exam? Yun ang maganda, Gibo, no? Because of this recent development sa ating mga guidelines for RME board exam, nagkakaroon ng fast track ngayon ang IIEE at saka ibang samahan na mag-provide ng mga libreng RME upgrading course. So, ito ay some sort of mga parang review course na tinuturuan ng ating mga kasamahan sa industriya ng elektrisidad, yung mga non-licensed electricians, na magkaroon na sila ng basic. Kasi ituturo talaga doon, number 1, common na nakikita, ako personally, nagtuturo din kami for free ng mga electricians. Ang nakikita natin is medyo kailangan natin silang i-guide doon sa basic. Ang basic kasi ng electrical course or electrical engineering is Ohm's Law. So, kasama ang Ohm's Law sa examination. Tapos pangalawa, as requirement din noong ating board examination is yung familiarity sa Philippine Electrical Code. PEC. So, kung ikaw ay nanais na mag-board exam, pinakamaganda talaga, mag-undergo ka ng either yung regular na schooling or regular na review center, or i-approach mo yung mga IIEE chapter or officers. Nationwide naman tayo, actually worldwide nga tayo. Yes, may mga programs tayo dyan. Kasi ang daming chapter, for example, Northern Cavite chapter, nagpo-promote Southern Cavite chapter. Siyempre may national tayo and international. So kung nasaan man kayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo, may maa-approach kayo na pwedeng makatulong sa inyo sa mga gustong mag-review para sa licensure exam. Yes. Okay. Doc, maraming salamat. Tignan naman natin yung mga comments kasi may mga nagtatanong yata dito. May mga... Ito, for example, may tanong dito, paano po kaya mag-apply ng scholarship for examination? Nabanggit nyo kasi, Doc, may scholarship ba na binibigay si IIEE? Or paano po ba yun? Yung parang libre po ba yun? Or may bayad? Ganito, yung programa for the RME upgrading course, pwede ko lang sabihin yung ginagawa namin. Kami ngayon ay may kinokonduct na libreng RME upgrading course sa mga kasamahan natin sa Mindoro. Meron din tayong alam na mga ibang course na libre na kinokonduct naman ng IIEE. So, depende dun sa chapter. So, pinakamaganda doon is i-check nila yung website ng IIEE or magtanong sila. Mostly, pinakasimple at pinakamabilis na paraan para malaman nila kung yung chapter nagko-conduct ng libreng
RME training course, lapitan nila yung tinatawag na distribution utility or yung cooperative. Yes. For example, ikaw ay taga-Tarlac, so lapitan mo yung Tarelco. taga-Tarelco. Yes. Total, ikaw ay electrician, kung may kakilala ka sa Tarelco, kausapin mo siya, tanungin mo kung sino ang officer o miyembro ng IAE doon, at sila ang magiging tulay natin upang maintindihan kung may libreng training para sa RME board examination. Pero Doc, baka may mga curious lang din dyan. Ano? Ako na nagtanong, halimbawa, hindi ako nagtanong sa IIEE group. Gusto ko ring mag-review sa isang review center na hindi siya under ng IIEE. Kumbaga, may idea ba kayo, Doc, mga magkano yung magagastos ko sa review center? Or roughly, kung pwede tayong mag-announce or magbigay lang na idea? Yung basic na review course, depende kasi sa review center. So, kung ikaw ay taga Maynila, may mga review center dito. Ngayon sa probinsya, yun ang kailangan nating maintindihan. Mag-ready daw tayo ng around 20,000 pesos. Kasi kapag magre-review ka naman, may mga allowances ka dyan. Siguro mga materials, Doc, na kailangan mong mga bilhin. And then yung mga daily expenses natin. And yung another question natin kanina, Doc, yung passing rate ng mga nagte-take ng RME. Nasa ilang percent po ba yung tansya yung mga nakaraang exams? Statistically, nasa 30 to 50%. 30 to 50%. So, ibig sabihin, may mga more than 50% yung possible na mag-retake, second, third. May limit po ba yun, yung pagte-take ng hanggang ilang beses ka pwedeng mag-take? Yun ang maganda doon sa batas natin sa Republic Act 7920. Walang sinabi na limit. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay na-qualify na ngayon, okay, hindi ka nakapasa ngayon, sa susunod na board exam, mag-take ka. Hindi ka pa rin nakapasa, mag-take ka hanggang makuha mo. So, ibig sabihin, parang unlimited pala yung pag-take na exam. Hindi katulad ng ibang mga courses na parang magpapahinga ka, kailangan... Yes, yun yung maganda. Hindi mo kailangan magpahinga. Actually, ako personally, yun din yung dinadrive ko lagi. Kung bumagsak ka man sa una, do not take it na parang titigil ka na. Oo, kasi kailangan mo din naman ituloy-tuloy para yung retention mo sa pinag-aaralan mo ay ma-develop mo. Then eventually, papasa ka naman. At mamamaster mo rin yan, yes. Di ba? Ilang ulit niya, talagang confident ka na siguro sa third. Sabi nga nila, third time is a charm, di ba? Malay natin sa third time, second time, third time, or unlimited naman yung pag-take ng RME licensure exam, di ba? Dok, ito may tanong. Si Rojimar Lingas. Sa unang tanong mo, sir, maski hindi LEP ang mag-issue sa'yo ng Certificate of Employment, ang need na LEP ay yung sa Certificate of Experience po. Siya ang pipirma doon. So, question po ba yun? Or ano? Hindi. Parang, ayan, i-rephrase natin. Kasi ang gusto niyang banggitin dito, ang magbibigay sa kanya ng Certificate of Experience or apprenticeship ang tawag ngayon, ay hindi lisensyado. So, base ngayon sa regulations, hindi pwede. Dati po. Oo. So, ngayon, base sa regulations, hindi na pwede. So, dapat siya ay lisensyadong either RME, REE, or PEE. So, yun yung kaibahan. Nagkaroon tayo ng transition nung huling board exam nito at tinanggap pa rin yung mga previous endorsement. Pero this coming board exam, medyo so ibig sabihin, babantayan na ito. Yung itong next na, Doc, ito na yung September required, dapat license na rin yung nagbigay sa'yo ng certificate. Yes, kasi ang mabibigyan lang ng certificate, okay, is IAE ang mag-i-issue. And para ikaw ay maging membro ng IAE, ikaw ay may lisensya. Paano, Doc, kapag magre-repeater lang, kunwari repeater, may requirements na siya dating napasa? So, kailangan yun, kumuha na siya ng ganun, updated na dapat? Ayon din dun sa bagong regulations or guidelines, ang kailangan mo na lang is NBI clearance. Kasi nasubmit mo na yung initial requirement. Paano kung nasubmit nga niya nung last time na nag-take siya, Doc? Yung nagbigay sa kanya ng certificate, hindi pa siya accredited din ng iPhone. Napakaganda nung tanong mo, Gibo. Actually, yan yung mga pinag-uusapan namin ngayon. Kaya, niro-roll out natin yung public information na kung ang nag-certify sa inyo before, okay, ay hindi lisensyado, tapos wala silang registration or hindi sila recognized nung IPO,
kailangan nila mag-resubmit. So parang ano na lang, NBI clearance, and kapag magre-retake na halimbawa, NBI clearance na lang at yung mag-resubmit na lang nung certificate na IPO accredited yung nag-certificate sa'yo. Tsaka ano Gibo, medyo reminder lang din, requirement na kung kayo ay hindi kayo ay nag-aaral or gumraduate ng electrical engineering, kapag ikaw ay high school graduate or NC2 holder, high school graduate pala, high school graduate, ang minimum requirement mo dapat may NC. Oo, tapos ka ng TESDA NC. Either NC2 or NC3. Pero kung 2, okay na yun. Okay lang yun, oo. Okay, ayan, may question pa po dito. Doc Jed, saan po ba pwede makakuha ng copy sa memorandum? Siguro yung binabanggit yung revision. Or sige, sabi Mr. Ano yun? Medyo mahirap basahin. Mahirap basahin mo, pangalan mo. Oyaralito Biaca. Biaca. Taga-Russia yata to. Ano sir, personally, ako in-advise ko na po during our last board meeting sa IIEE, i-post po yung updated guidelines. So, kung may updated guidelines na po sa IIEE, I'll share it to PhelpDodge para ma-post po dito sa ating Bida Builder Facebook account. Kailan po ba, Doc, para sa mga hindi nakakalam, anong month ba yung pagte-take ng exam every year? Usually, April and September. Twice a year. Twice a year. Exam. So, this coming September, meron tayo. Meron na. So, may mga nagre-review na ngayon. Yes. So, baka ibang mga nanonood sa atin dito kaya interested or interesting para sa kanila to dahil mga nagre-review na siguro iba dito. Meron ding nag-comment si Ferdinand Lunes de Los Santos, NLEP and TESDA certified EIM, NC2 and NC3 is blue-collar job or skilled worker. PRC, LEP, RME is white-collar job. Super. Anong take nyo dito, Doc? Ano pong comment nyo dito? So basically parang pag NC2, NC3, blue-collar, kapag PRC, RME, white-collar job daw. Medyo controversial. Medyo I do not want to comment. Yes. Kasi yung terminology niya yan, it's more on, alam naman natin sa ibang bansa nang gagaling. Yung blue, white collar. Yes. So we do not want to distinguish or we do not want to identify any skills para dito. Kasi kung ikaw naman, yun yung binabanggit ko lagi whenever I conduct trainings sa mga non-licensed electrical practitioner. Kung ito na talaga yung nakikita mong profession mo o na gusto mong gawin, okay, for your career, why not take the board exam? Kasi once na ikaw ay naging registered master electrician na, ikaw actually ay may opportunity na later on na maging electrical engineer. Kasi meron ding programa ang CHED na tinatawag na ETIAP. Okay? Kung ikaw ay ma-qualify, ikaw ay RME na, ma-qualify ka, okay, kahit ikaw ay high school graduate, pwede kang mag-take ng tinatawag na ETIAP for electrical engineering. And in 1 year, electrical engineer ka na. At kung ikaw ay nakapasa na, nabigyan ka na ng diploma bilang electrical engineer under ETIAP, pwede ka namang mag-take ng board exam as registered electrical engineer. At kung ikaw ay nakapasa naman, tapos natapos mo yung term, yung year of experience, pwede ka na maging professional electrical engineer. Ibig sabihin, hindi dahil ikaw ay NC2 graduate pa lang ngayon or NC3, wala ka ng opportunity maging electrical engineer. Or PEE. Oo, marami tayong kakilala na ganyan ang naging path nila. In fact, nakakatuwa, meron tayong mga kasama sa IIEE, okay, sila ay naging mga presidente pa ng chapter. Okay? Amazing. From NC2, NC3 holder, naging PEE. May ganun, Doc, na nangyari? Oo, tama. Kumbaga parang, wag nating isipin na tayo ay natapos lang ng high school, tapos tayo ay NC3 test, the skilled worker lang, wala na tayong opportunity pagdating sa electrical. In fact, pagdating naman dun sa high school, okay, meron namang special program din, okay, ang government natin. Yung ALS, yung Alternative Learning System. Na kung ikaw naman ay matagal nang nag-aral, hindi ka nakatapos ng high school, pwede ka naman pumasok doon. Kumbaga, kung titingnan natin, marami tayong pwedeng gawin or maraming opportunity. Diba, kung based sa kwento pa nga lang ni Doc Jed, nakaka-inspire na parang may
pwede kang magpursige hanggang makarating ka sa main goal mo. Di po ba? Kaya ang comment natin dito ngayon, yung comment na about sa white and blue collar, mas mabuting i-develop na lang natin and wag na lang din muna natin silang kumbaga itag as ganito, as si ganito, ganyan naman. Okay, may another question si Ace Kun. Meron po bang bridging program, RME to RE? Ito yung napag-usapan natin kanina, Doc, RME to RE to PE. Maraming salamat po. Yun, Ace, yung binanggit ko na 1-year ETIAP program for electrical engineering. Sana may comment si Marlon Magallanes. Sana magkaroon dito sa Taytay chapter. Okay. Calling Metro Taytay chapter Metro East, IIE Metro East. Oo nga. So, meron po tayong interested si Mr. Marlon Magallanes. Marlon Magallanes. Taga-Taytay siya malamang. Ito mahaba-haba yung... may nag-comment. Teka, basahin natin. Nasa dulo? Si Sir Jaime. Si Sir Jaime. Hello po. Nanonood pala si Sir Jaime. Nasaan banda? Magbibigay kami ng 2 free RME review. Wow! At may mukhang nagpe-pledge na dito sa comment natin, si Sir Jaime ng impedance, may 2 free. Paano niya ibibigay? RME. Dito sa comment section, pipili siya? Galing naman, Sir Jaime. Binisita rin po kasi namin si Sir Jaime sa Laguna nung, I think, April. Kaya, hello po, nanonood din si Actually, Sir Jaime. Magkakalala po kayo. Engineer Jaime is one of my good friend. Ayun. Kamusta na po, Sir? Sir Jimmy at sa iyong butihing may bahay na si Ma'am Celeste. Yeah. At sa iyong mga anak. Sabi po niya, magbibigay kami 2 free RM review for Beta Builder members. Wow, palakpakan naman dyan. Automatic, mas malaki pa. Yung papremyo ni Sir Jaime, mas malaki pa kaysa sa premyo natin for today. Sabi, Phelps Dodge to award the winners. Good luck. Paano kaya tayo bubunot? Alam ko na. Kasi di ba may contest tayo na yung kanina in-announce natin, 250 pesos na GCash. Bubunot tayo ng 4 kasi. Gagawin nating 6. Gusto niyo yun? Gagawin nating 6. Yung dalawa doon ay yung ibibigay na free RME review na kasama dito sa Be The Builder na nanonood ngayon. Gusto niyo yan? Yes. Okay! Mukhang gumandang bigayan natin. Yeah, thank you, Sir Jimmy. Thank you. Thank you so much po at maraming salamat sa panunood. Ito may comment pa po tayo dito, Edwin Chano. So parang sinasabi na dapat sa HRD ng company ay may LEP para lang mag-sign ng certificate. Okay. Si Sir Edwin Chano, so kung titingnan natin, siya ay nagwo-work sa isang company, tapos may HR. Okay. Hindi natin alam kung saang industry siya nagtatrabaho, pero technically, ayon din sa batas, sa Republic Act 7920, dapat yung company ay mayroong lisensyadong practitioner. Pero hindi natin masabi ngayon ano ba yung industriya na pinagtatrabahuhan niya. So, ang assumption dyan, yung company natin ay may lisensyadong practitioner. Okay? Hindi yung HR. Kasi, kaya natin tinawag yon na apprentice, ikaw ay sinusupervise ng isang lisensyadong practitioner. So, yun kasi yung word na apprentice. Parang nagtitraining. Yes, siya yung nagsusupervise, siya yung nag-guide, siya yung nagbibigay ng mga tips, ano ba yung mga tamang standards, safety rules, pagdating sa electrical. So, technically, yung ating mga HR, kung sila ay lisensyadong practitioner, pwede sila. Pero kung hindi, kailangan nilang makipag-ugnayan sa isang lisensyadong practitioner. Yes. So, si Sir Edwin na nagtanong, pwede nyo siguro later on, mag-post din kayo sa Be The Builder natin as post. And then, malay nyo doon, sumagot din si Doc Jed. Kasi member na rin po si Doc Jed sa ating Be The Builder na Facebook group. So, pwede kayo mag-post doon ng question. Then, malay nyo, magkaroon tayo ng mga mahabang conversation doon. Ito may nagtanong din po, si Afsanet Ruiz. May payment po ba ang endorsement ng Certificate of Apprenticeship? Papabayad po ba? Actually, isa yan sa gustong ma-manage ngayon. Kasi, meron tayong alam na nag-endorse pero may bayad. Binabayaran yung endorsement. So, license naman po ito? Or accredited naman siya?
yung accreditation kasi ngayon pa lang di ba? Ay, oo nga pala. So yun yung Discovery, ina-address. ano pala. So yung kumbaga parang ako lisensyado, tapos sabihin ko sa mga gustong mag-take, o sige, endorse kita, bayaran mo ako ng 500 pesos, 1,000. So yun yung ina-address ngayon. So, kapag accredited ba, Doc, yung halimbawa, yung accredited, magiging accredited ka, bawal ka rin magpabayad. Yun ang maganda. Kasi since kasi ngayon, IPO ang mag-i-issue, okay, ng certification na ikaw ay pwedeng mag-certify, kapag nagkaroon ng ang concern na yung certification mo ay ginagamit mo para Kumita. tahimik yan. Para ganoon, para pagkakitaan, pwede na ngayon siyang ireklamo. Unlike dati, wala kang way para Tas mag-file mawawalan ng siya complaint. accreditation. Matatanggalan siya ng accreditation. So, hindi na siya magkakaroon ng authority at hindi na tatanggapin ng PRC. Okay? Lahat ng i-endorse niya. Kasi matatanggal na siya sa roster ng qualified na mag-certify. So, ibig sabihin pala, maganda rin yun kasi parang napopromote din doon yung, alam mo yun, mas accessible yung pag-certify, hindi yung kailangan mo maglabas ng pera. Tama, oo. Maganda yung layunin nung pagkakaroon ng ganun po. No? Ito, may another question din about sa certificate or sa ano pa rin, sa apprenticeship, siguro tong question niya. Sabi ni Christian Lloyd Chua Candelaria, paano po tulad ko OFW ang certificate ay galing dito overseas? Okay, ang ganda nung tanong niya, no? Pagdating sa certification of OFW, hindi ko pa nababasa yung specific provision dyan. Sa ngayon, ang pagkakaintindi natin, kailangan siyang i-endorse, okay, ng isang licensed practitioner base dito sa lisensya sa Pilipinas. Pagdating sa ganyan, siguro balikan ko kayo to be very Or sa specific. Facebook group Or natin, sagutin pwede ko ka sa mag-post Facebook na. group. Kasi meron din naman tayong mga chapters sa abroad. Oo. So, na pwede silang humingi siguro ng assistance. Saan abroad kaya si... O, saan kaya siya ano? Sino kayo nagtanong? Si Christian Lloyd. Yeah, pwede nyo i-comment. At sabi ni Doc Jed, pwede siyang mag-post din sa ating Facebook group. Ito, may another question. Pakibigay nga po ng example kung sino pipirma sa isang company ng inyong Certificate of Experience. Normally, nagbibigay ng mga certifications mo HRD, pati na rin yung Certificate of Apprenticeship na 5 years. Example daw po, sino-sino yung mga yun? Tao. Siguro ang question niya, individual ba to or company ba to? Actually, balik tayo doon sa term na apprentice. Kasi kaya nga apprentice, ibig sabihin, yung nag-oversee or nagsusupervise sa'yo ay may alam. Okay? Ang molde kasi nung tanong ni Sir Edwin Chano ay HR. So, yun nga yung binanggit natin. Kung ang HR mo naman ay lisensyado, ayon dun sa requirements, pwede. Okay? Pero kung ang HR mo ay hindi, so ibig sabihin, technically, wala siyang authority i-supervise ka. Kasi, hindi niya alam yung basic understanding or basic knowledge pagdating sa electrical practice. Kasi ang tinitingnan natin dito, ikaw ay magte-take ng RME board exam. So, dapat ikaw ay nag-undergo ng apprenticeship ng isang taong may alam din sa electrical. Yun yung medyo nililiwanag natin ngayon, yun yung inayos ng ating Board of Electrical Engineering na provision doon sa Republic Act 7920. Na ngayon, lahat na magsa-certify ay dapat, okay, practitioner. Okay? Practitioner sa electrical engineering. In fact, sa totoo lang, yung pagpapa-certify, ako ay, for example, ay nagwo-work bilang isang, BPO. BPO ko. Pero ako lisensyado. Updated ang lisensya ko. Hindi expired. Pag ako nag-apply sa IAEE or sa IPO, magpa-accredit, magkakaroon ka pa ng additional requirements. Kasi, titingnan nila kung ikaw talaga ay nagpa-practice. Kasi paano magiging apprentice ang isang electrician kung ikaw mismo ay hindi nagpa-practice? Marami kasing ganyan na naging concern. So, ang lagi nating tandaan, hindi ito pagpapahirap actually.
ito ay pagpapataas ng antas ng ating profesyon. Kasi alam naman natin, laging sinasabi kapag may sunog ay faulty electrical wiring. Oo nga eh. So ngayon, inaayos natin na pag sinabi natin talagang registered master electrician, sila ay na-supervise talaga. ng talagang isang profesional Tama. na nagpa-practice. Yes. Kasi ganun po naman talaga, may kanya-kanya tayong field of practice. Okay? So kung ikaw ay hindi ka naman sa field ng electrical, ang hirap mo namang sabihin, alam mo yung ginagawa ng electrician na tama. Alam mo yung installation niya na nasa standard. Okay? So yun yung yun yung inaayos natin ngayon. So parang ibang usapan pa pala yung pagpapa-accredit, ano? May mga requirements din na Yes. kailangan masunod. Halimbawa, nagpa-practice talaga at mga updated yung mga license mo and all. So, ibig sabihin lang nun, parang mas because of this new, ano bang tawag po dito? Guidelines yun. Guidelines yun ng... guidelines. Mas na-reinforce, kumbaga, yung essence talaga kung bakit ka may certificate of apprenticeship. Yes. At saka alam mo, Gibo, pipreempt ko lang kayo, no? Kasi recently nagkaroon na kami ng review ng bagong amendment sa 7920 or yung batas sa electrical engineering. Yung matagal nang hinihingi ng ating mga registered master electrician, Ano po yun? tsaka mga registered electrical engineer na makapirma ng plano, ay sinama na natin sa revision. So kaya Pwede na. So ngayon medyo kailangan na natin talagang i-manage lahat ng bibigyan ng lisensya. Oo, kasi pipirma ka na eh. Dapat talagang pumasa ka dahil talagang may alam ka. Kumbaga na talagang nagpa-practice ka and everything. Ganun. So, pwede na pala yun, Doc? Pwede na pumirma. Actually, hindi pa pwede. Okay. Ano pa lang, pinasa na namin sa board yung draft. And ito siguro, panawagan ko sa mga nakikinig, kung kayo ay may mga kamag-anak, kakilala na nasa Kongreso at nasa Senado, at i-reach out nyo po ako. Tulungan po nating maipasa tong amendment na to. Sana. Para po yung ating matagal nang hinihingi na, sabi nga, pagpirma ng RME at saka REE, maisakatuparan natin. Oo. Pero again, it will undergo the Congress and the Senate approval. Then, to our President. Long process pa. Pero eventually sana. Diba? Why not? At least we have started already. Yes. Meron na. Another question. Siguro last few questions na lang before we... taga-Japan daw po pala yung kanina nagtanong yung OFW. Wala pa tayong IAE Japan. Pero hopefully, pag umuwi na lang siguro siya. Pagbalik bayan. Ito may isang question din. Tanong ko lang po, Doc Jed, nag-aral po ako ng online electrical. Meron po ako certificate of completion. Pwede na po ba ako mag-wiring sa mga commercial or residential? Online daw. Saan online kaya yun? Oo nga, very tricky. No? Oo nga, Actually, si TESDA, nag-online siya nung panahon ng pandemic. And alam ko, nagkaroon din ng certification. Oo. Siguro ganito, Cacho Romeo, pinakamaganda dyan, maghanap ka ng isang RME na mag-guide sa'yo. Para yung pinag-aralan mo online, kasi online hindi ko alam kasi kung nag-trade test siya or something. Virtual din. Oo. So, para at least, kung gusto na talaga niyang magkaroon ng actual installation, sumama siya sa isang registered master electrician. Para apprentice. Para masimulan na rin niya at later on, pwede na rin siya mag-board exam. So, ayun. Si Sir Cacho Romeo yung tip ni Doc Jed sa inyo. Kumausap kayo ng RME. May important question pa. Sino? Sige. Sir Antonio. May nag-tweet. Kasama daw niya sa barko, ETO, Electro-Technical Officer, accredited ng Marina. Necessary pa bang mag-exam siya ng RME? Ayun, Doc. Na-capture naman sa audio natin yan. Okay. ETO siya, registered ng Marina. I assume siya ay registered master electrician minimum. So kung siya yung kasama, okay, pwede siyang maging apprentice. Ito, more on comment lang para kay Sir Jaime siguro ito, sabi kanina. Alam ko po yung, asan yun?
Alam ko po yung impedance kaso walang budget. Sana mapili. Naku, hindi po kami pipili. Bubunot tayo. So, yung mga pwede pang humabol, yung mga hindi pa namin nalista na ang mechanics kasi natin sa pagbubunutan, syempre magko-comment kayo dyan, lagay nyo kung saan lugar lang kayo nanonood ngayong hapon sa ating live. Meron pa bang important question or comment na gusto nating basahin dito? If may bridging program. Nasagot na natin yan kanina. Ito, may, I think last question na natin for this live. But, i-take note po natin yung mga questions dito na hindi na-address and ipopost natin kung kailangan nating sagutin yan. Kakasama si Doc Jed dahil nga member na rin siya ng ating Bida Builder Facebook group. Sabi ni Rogemar Lingas, tanong lang po Doc Jed, sa electrical permit po, RME ang nakapirma sa in-charge sa installation and PE dun sa box 2. Sino po ang mas mananagot sa dalawa kung magkaroon ng accident? Si RME po ba? Okay, maganda yung tanong ni Rogemar ba yan? Rogemar. Rogemar, ganito yan. Usually pag may mga ganyang tanong, kailangan natin na mas malalim na detalye. Kasi hindi natin ma-identify agad kung sino ang may responsibility. Okay? Baka mamaya, nakapirma sa in charge of installation si RME, pero andun din pala si PE. Sa box 2 daw? Sa box 2 kasi is, ayun, sa yung nag-design. Okay? So, hindi ko maintindihan sa ngayon, hindi ko ma-qualify yung sinasabi niyang accident. Aksidente ba dahil mali yung design, mali yung sizing, or nagkaroon ng aksidente sa actual installation? So medyo kailangan nating pag-usapan pa yan ng mas malalim. So halimbawa, Doc, nagkaroon ng sunog at na-find out ng BFP na dahil may mali sa installation. Sinong mananagot kaya dito? Mali ang installation? Okay, ibig sabihin, existing na siya. Yes, opo. Technically, lahat ng design ng isang PEE, Professional Electrical Engineer, ayon sa batas, may 15 years obligation. So, kapag within 15 years at nagkaroon ng ganong insidente, liable yung nakapirma. Yes. Pero kapag 16 years, siguro due to wear and tear na siguro yun, pwede assume. So, kailangan yun i-justify nung pumirma kung siya ang ihahabla. Pero, ganito 15 years, mandatory. May reglementary period na additional 5 years. So, parang 20 years pala. So, actually, yun yung sinasabi din natin, no? Yung provision natin ngayon na pwede nang pumirma later on, once, let's pray na maipasa agad to sa Senado at saka sa Kongreso, huwag natin kakalimutan yung obligasyon natin. Na hindi dahil tayo ay binigyan na ng karapatan na pumirma, okay, sa mga plano, lahat na lang pipirmahan natin. May obligasyon yun. Pwede tayong balikan kung mali ang ating naging design. Dapat talaga chine-check mo kung pinirmahan mo. Check mo rin yung mismong ginawa nung halimbawa sa bahay. Technically, no, ayon sa batas, dalawa lang ang pwedeng mag-design. Ang REE at ang PEE. Okay? Technically. Okay? Pero ngayon, dahil nga doon sa provision, makikita naman natin doon sa ipapasok na batas, yung limitations. Ngayon, magkakaroon ng obligasyon na rin ng RME. Kapag siya yung nakapirma. Okay, may mga nagpapa-shoutout lang sa taga-Sultan Kudarat, si Jonal Ecalne. Nakarating tayong Sultan Kudarat. Ayan, mga nagpapaano na lang sila, mga nagsasabi, mga gustong sumali sa pagbubunutan natin mamaya. So remember, mamaya, actually papunta na tayo doon. We're moving towards the end of our show na. Ayan, napaka-insightful at productive ng ating discussion for today. No? I'm sure marami sa ating mga kabida builders na electrician ang matutulungan ng mga information na nabigay natin ngayong araw. Alam natin kung gaano ka-challenging ito, pero walang imposible. Basta may tamang kaalaman tayo, di ba? Maraming salamat po ulit, Dr. Jed. We truly appreciate your sharing and the knowledge at time sa ating mga kabida builders. Makakaasa po kayo na kasama ang Phelps Dodge sa pagpapahalaga ninyo sa professionalization ng ating industry. Dr. Jed, any parting words para sa ating mga kabida builders? Or baka may gusto kayong i-promote or i-announce before tayo magpaalam? Okay. Thank you, Gibo. First of all, thank you. Secondly, thank you to Phelps Dodge
And also thank you to our good friend Alonica. Yes, Unfortunately, hindi natin siya kasama ngayon. First of all, I would like to post a job opening. Wow. Okay? A job opening. Medyo maganda po yung compensation package. Tapos ang hinahanap po nila ay isang electrician, either license or non-license, na medyo may alam po pagdating sa motor control, marunong din sa basic sa frequency drives or electronic control. Ang maganda po dito, ikaw ay madedeploy bilang isang electrical practitioner nationwide. Medyo itong kumpanya po ito, they are a big company na nasa industry po ngayon, ng hindi lang sa electrical. Ngayon, I will post na lang siguro later sa group natin. Pero matanong lang, Doc, saan ba yan? Okay. Nationwide? Or? Actually, ang office nila is Manila. So dito sila. Pero ang mga projects nila is nationwide. So, medyo dapat kung mahilig kang mamasyal-masyal, mag-travel at medyo aggressive ka pa, 'di ba? Yun, magandang opportunity po 'yun. Yun po yung sinasabi natin na simula pa lang ito. Okay? Kapag ikaw ay naging lisensyado na bilang RME, simula pa lang na opportunity mo. Actually, pag nagsimula ka na nga ng pagpa-practice, magandang opportunity na eh. So, tuloy-tuloy na lang natin. Ang gusto lang natin lagi is magkaroon tayo ng tamang kaalaman sa electrical safety. Tapos, gusto ko na rin banggitin yung aming sariling Facebook page. Yes, kasi nagko-conduct po kami ngayon ng libreng RME review, face-to-face. Pero meron po kaming gagawin, parang supplementary training. Na everyday po, we will be posting some RME board exam questions. So parang ma-practice na po tayo. So parang masimulan na natin. Parang ganun po. Parang nare-review ka na. Yes, nare-review na. Nasa group ka na ng Facebook. Anong pangalan, Doc? Baka pwede natin i-announce dito or post nyo na lang. Yung sa PepG Electrical. Pero I'll post it na lang din. Po-post dito kasi thank you, Gibo. Okay, maraming salamat, Doc Zed. Bago po tayo matapos, ito na, mag-announce na tayo ng ating mga giveaway winners. Alam mo, siguro pinaka-excited sila doon sa sa libreng review care of provided by Impedance Review Center. Ito, bubunot tayo ng 6. Yung 4 muna, yun yung 4 na GCash. Doc, kayo na pong bumunot. Ano to, mga halo-halong pangalan ng question, anong price to? Baka mamaya. Ano daw, Doc? Care of sa inyo? Hindi. 250 pesos okay, GCash para mapadala namin agad. Ilan? 4 muna, 4. Mamaya yung 2 para surprise. Tapos yung mga winner, babalik pa ba natin? Yung 4? Para magkaroon sila ng chance? Anong votation na? Hindi, pabalik pa ba natin yung 4 para may chance? Para may chance naman yung 4 din for the... sige, balik natin. Apakaswerte. Ayun, kung mabunot ka ulit, Napakabait po ng Pelp Dodge. At salamat Impedance Review Center kay Sir Jaime pa. Ito, 1, 2, 3, 4. Yung 4 muna na GCash. Thank you, Sir Jimmy. Next time, damihan mo pa. Sa next live natin. Baka si Sir Jimmy naman yung makasama na. Very good. Opo. Ito yung unang mananalo. Sana electrician talaga to. Ay hindi, 250 lang pala to muna. Mula siya sa Bulacan. Specifically sa Kalumpit, Bulacan. Ang pangalan niya ay si Joel Santos. Congratulations! Palakpakan, meron kang 250 meters of wire. Ay, hindi. Uy, mas gusto ko yun! Mas mahal yan, Sorry. GCash lang. Ito, ulit, 250 pesos GCash, nanalo ka. Taga Cavite. Silang Cavite, si Ramir Silapan. Congratulations! Third, taga La Union. Layo, La Union. Andy Estigoy. Congratulations! Nanalo ka rin ng 200 pesos GCash. At last, para sa ating GCash, taga Bacolod. Ang layo naman, may from north to nasa Visayas na tayo.
si Cesar Pacanza. Basta kukontakin po namin kayo kasi ninonote natin yan. At ito na, babalik natin na yung 4 para walang daya. Swerte nyo naman pag mabunot pa kayo ulit. Haluin natin. Ipasok sa itas. Again, thank you so much, Impedance. Ito na. Thank you, Care Sir of Jimmy Impedance and Ma'am Review Celeste. Center. Sir Jimmy, baka gusto nyo rin i-promote, i-comment nyo dyan sa comment section yung address po ninyo, contact number, baka may gustong mag-reach out din po sa inyo. Para ako nagla-live selling dito. Pamain? Pamain na lang po, ano. Ito, Doc, 2. Okay. 2, ang swerte niya. First winner. Ang first winner ng free review course sa Care of Impedance Review Center. Hindi siya nabunot kanina sa GCash. Davao Oriental. Wow. Paano yun? Ang layo. Taga Laguna sila. Tignan natin kung paano. Ano yan. Si Hems Dausin. Congratulations! Congratulations! Woo! Last one. Babiyahe ka mula Davao papuntang Laguna. Sabi ko sa'yo, pamasahe kasama. Ay, Doc Jimmy, baka naman. Ayan, ito na. And last, ang ating winner ng free review course from Impedance. Taga Cagayan de Oro. Ang lalayo. Cagayan de Oro, si Educ Thunder. Congratulations! Ayan. Congratulations sa lahat ng mga winners natin. Hintayin nyo lamang po na makipag-ugnayan ng aming team para ma-claim nyo ang ating prizes. At makikipag-ugnayan din kami kay Sir Jimmy mamaya or sa magsusunod na araw para kung paano nyo naman ma-claim yung prize nyo. Isang taga-CDO at taga-Davao. Okay, sa mga viewers po natin dyan, abagan nyo lamang po ang mga announcements natin para sa mga susunod pang events at program dito sa ating Phelps Dodge Be The Builder Group. Kaya mag-invite pa kayo ng mga kakilala nyo pang mga electricians na sumali dito para mas mapalakas at mapalaki pa natin itong binuo nating community para sa mga electrical practitioners natin. Muli, ako po si Gibo at kasama natin si Dr. Jedper De Castro. Maraming salamat po at kita-kits next time mga Kabida Builders. Paalam!